Malamang mga kababayan na magalit kay Maria Ressa yung mga kapwa niya dilawan. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabi kasi mga kababayan ni Maria Ressa, gumanda daw yung press freedom sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Malalaan niya nung panahon ni Digong. Pero ngayon nag-improve. Di ba? Baka niya Mr. Maravillas nadulas. Nakapagsalita ng totoo si Maria Ressa kasi nadulas. Na-acquit kasi po sa kaso. Hindi man po yung libel case kundi yung yung tax evasion case. Sa tuwa sa tuwa mga kababayan ni Maria Ressa, ayun, nakapagsalita tuloy ng totoo. What? Ito yung balita, mga kababayan sa Politico News, straight from the horse's mouth. Ressa concedes, Philippine press freedom improving under Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa mga kababayan yung yung Rabi Dilawan mga kababayan na taga-media. Galitan niya yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. Malamang. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos! Sabi dito mga kababayan sa balita, buoyed by her latest acquittal, Philippine journalist Maria Ressa told AFP, yung agents sa France Press po ito, hindi yung Armed Forces of the Philippines. Tuesday, that media freedom in the country has improved since former President Rodrigo Duterte left office, but there was still a lot of work to do anya. Nang matapos na anya yung turno ni Mau Diggs. Ayon, gumanda-ganda na anya yung kalagayan ng press freedom dito sa Pilipinas. Galit na galit kasi mga kababayan si Maria Ressa kay Mau Diggs. Pinasara kasi yung kanyang kinancel yung SEC registration ng Rappler. Ay, Rappler. Rappler mga kababayan pala. Tapos, doon sa panahon ni Mau Diggs, doon siya nakasuhan at na-convict ng libel. Yun, ang nangyari kay Maria Ressa. Yan sabi rito sa balita, Ressa, who was a vocal critic of Duterte in his deadly drug war, said the fear fostered by him had largely lifted since his successor Ferdinand Marcos took power in June 2022. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung takot na nararamdaman ng karamihan sa mga taga-media na wala na po. Ang totoo niyan, sila man lang po. Yung mga dilawang media man lang po. At yung takot, gawa-gawa man lang po nila. Di ba? Di ba niya Mr. Maravillas? Kasi marami yung mga kasama mo sa hanap buhay yung pinapatay. At totoo naman po yon mga kababayan. Kasama yon sa aming risk. At naintindihan namin yon mga kababayan. Ganon talaga. Para din kami mga polis at mga sundalo na nasa balag ng alanganin palagi. Yung aming kalagayan. Pero nasanay na rin po kami. Di ba? So sabi rito, there's a lot of problems in the Philippines because fear spreads. But it has improved, sabi po ni Maria Ressa.
sa interview ng AFP. After she and Rappler, the online news outfit she co-founded in 2012, were cleared of tax evasion. Yung kaso po na tax evasion, doon siya na-acquit. Yung libel po, ay naman po yon walang acquittal doon. What? So sabi niya, is it perfect anya? Far from it. We still have a lot of work to do. Reza and Rappler have been battling multiple court cases filed during Duterte's rule, which she and press freedom advocates have long maintained were politically motivated. Possibly, yung iba po may motibong politikal, pero yung karamihan po, wala man. Yung isang kaso niya, mga kababayan, negosyante yung nag-file ng yung na-convict siya ng libel. Di ba? Negosyante po yung nilibel niya. So, this year anya, sabi rito sa balita, Reza and Rappler have been acquitted of 5 tax evasion charges, including the one na nangyari yung acquittal noong Tuesday. Nilabas yung desisyon, mga kababayan, para sa kanyang acquittal noong Tuesday. Yun ang ibig sabihin, mga kababayan. We have a fair court. Di ba? Ang hostisya ay buhay na buhay. Namamatay lang, mga kababayan, ng hostisya pag nakakaso yung mga dilawan. Pero pag na-acquit yung mga dilawan, buhay. Namamatay, nabubuhay uli yung hostisya. Ganon ang pananaw ng mga dilawan, mga kababayan. Pero pag halimbawa, yung kaso ng mga Marcoses, ayon, na basura, patay uli. Patay uli, mga kababayan, ng hostisya. Walang hostisya. Pero pag ganito, pabor sa dilawan, buhay na buhay niya, ayos. Ganon. They are still fighting 2 cases, including a cyber libel conviction. Ito yung sinasabi natin. That could put Reza behind bars for nearly 7 years, and another that could shut down Rappler. Pending pa po on appeal niya. Ito ang Rappler po, talagang dapat isara kasi propagandista, pati ako po pinag-iinitan. Di ba? Many times, mga kababayan, pinact-check tayo. Ang pina-fact-check nila po, yung nagsasabi ng totoo. Pero pag nagpapakalat ng fake news, ayos, tuloyan niya. Igawan niya, Mr. Maravillas, baka i-fact-check ka na naman. Lagi man po, pina-fact-check nila. Pati nga yung TV5 at saka yung isa pa, nakalimutan ko yung isa pang fact-checker. Laging binabantayan, mga kababayan, yung ating mga uploads. So sabi niya rito, we are not out of the woods yet. Reza admitted likening the years-long legal battle to a war of attrition. Shortly after Tuesday's verdict was read out in court, a beaming Reza returned to Rappler's newsroom where she was greeted by clapping and cheering colleagues. Palakpakan yung mga dilawan. Di ba? So sabi niya rito, sabi dito, mga kababayan, Reza said, the fear that engulfed us during Duterte's rule had largely gone since Marcos took power. She attributed that to his desire to change that history of his family and vindicate their tarnished name. So, aminado siya, mga kababayan, na gumanda yung sitwasyon ng press freedom sa pag-upo ng ating Pangulong BBM. Malamang nadulas lang yung dila, mga kababayan, ni Maria Reza. Ba't ko anya nasabi yun? Di ba? But anyway, nasabi mo na, wala nang bawian, ha?
Wala nang maniwala niyan sa iyo, lalo. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.